Yo, what's up mga tropa pips? Nako mukhang ito pong si Cardema, Ronald Cardema ng ano ng Duterte Youth Party List ay mukhang malalagay po sa alanganin dahil nga po sa kanyang mga sinabi nitong mga nakarang araw na talaga namang makakapagpagisa sa kanya sa sa COMELEC siguro at baka maimbestigahan pa siya patungkol sa kanyang mga post sa FB. Ngayon po, merong video itong si Attorney Claire Castro na kung saan ay nabuking ni Attorney Claire Castro na itong si Cardema po ay talagang gumagawa lang ng kwento at nananakot sa COMELEC at sa Kongreso. Ito po yung video, panoorin po ninyo. So ngayon, in-interview ni Sir Ted Filon itong si Cardema ng Duterte Youth. Okay, di ba natatanda kasi natin nung tinake up natin to, meron siyang pagbabanta. Di ba? Na parang isisiwalat ko to pag di nyo kami pinaupo, hindi nyo kami pinaproklama, isiwalat namin ang mga korupsyon. Di ba? Mga bla 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 bla. So tingnan natin. Paano ba siya in-interview? Kasi sabi natin noon, kung meron talaga, isiwalat mo. Alam mo pala 2019, 2022, naupo kayo. Tapos sasabihin nyo, binabaliwala nyo lang to dahil busy kayo. If there's an issue, diba, isiwalat mo bilang isang leader. Diba? Duterte Youth, diba, leader ang dating. Diba? Ilang good citizen na lang Diba? Sige, tignan natin na mga clear. Ako itong iyong official statement kahapon. Alright? Opo, sir. Sige. Babasahin ko itong last part Ito. Babasahin ko in toto. Ikaw ba gumawa nito, Chairman? Yes po, sir. Okay, ako. Ako, napaamin na mga ka-clear. Napaamin. Sige, go. Ito, babasahin ko. Sinasabi ko sa inyo, COMELEC, at sa nagko-control sa COMELEC. Uy, sino kumukontrol sa COMELEC? Mga ka-clear. So, ibig sabihin, hindi to opinion. Merong mga vloggers dyan na nagsasabi ng opinion. Ay, no. Nagsasabi ng itong klaseng factual, pero yung pala, lalabas lang na opinion lang pala nila. Wala palang basis. Yun. Tapos, syempre, yung mga tao nakikinig sa kanila, maniniwala, ay, di pala factual. Wala palang base yan. Mere opinion lang pala. Pero ang dating, kapag ito'y dineliver, as if yun na yung totoo. Diba? Yun na yung totoo. Sige. Okay, tuloy. Saan ba tayo? Kapag kami hindi ninyo pinaupo at hinayaan lamang magsalita sa advokasya namin sa bansa, sasabihin namin sa taong bayan lahat ng kalokohan sa Kongreso at COMELEC kung papaano nagkakapera ng milyon-milyon sa mga desisyon, accreditations, and projects at funds ang karamihan sa inyo dyan. Okay, tignan natin mga clear. Meron akong kopya dito. Okay, share ko lang muna bago yan. Okay. Malaki ba? Basa. Wait lang natin. Basa naman, basa. Sinasabi ko sa inyo, COMELEC at sa nagko-control sa COMELEC, kapag kami hindi ninyo pinaupo, Duterte ba talaga to? Well, anyway, Duterte Youth talaga sila. Pansinin nyo, ganito naman yung style nila, di ba? May pananakot, pero parang hindi naman naglalabas na ebidensya, pero pag nagsalita, parang totoo. Diba? Parang may katotohanan na. Pag tinanong mo, nasa inyong ebidensya, resibo dito, wala na. Iba na ang topic. Okay. Ulitin natin. Sinasabi ko sa inyo, COMELEC at sa nagko-control sa COMELEC. So, it means ito, mga kakrim. At sa nagko-control sa COMELEC. So, ibig sabihin, meron na siyang alam dyan, di ba? Sino ang nagko-control sa COMELEC? Sabihin mo, di ba? Diyan pa lang, dapat factual na to, mga kakrim. Ang dating yan, factual. Kapag kami, hindi ninyo pinaupo, di ba, may pananakot. Mga ganito talaga. Style. Kapag kami, hindi ninyo pinaupo at hinayaan lamang magsalita sa advokasya namin,
Well, ano nga ba yung advokasya ng Duterte Youth? Diba? Unang-una, binigay ko sa inyo yung balita na hindi rin nila pinablish yung kanilang mga nominees. At sinama si Cardema noon, overage na pala. That's a violation. Yan ang sabi. Diba? Hindi nyo pinablish yung mga list of nominees nyo eh. O, tapos mauupuin nyo si Cardema. Diba? Yung lalaki yung lalaki. So, sasabihin, pag hindi nyo kami pinaupo, sasabihin namin sa taumbayan lahat ng kalokohan sa Kongreso at COMELEC. So, dito ito hindi to mere opinion. Pinapaalam niya sa taumbayan na yung Kongreso at COMELEC may kalokohan. Factual ang dating. So, meron na siyang alam, may kalokohan. Kung paano nagkakapera ng milyon-milyon sa mga decisions, accreditations, and projects at funds ang karamihan sa inyo dyan. So, ano ba tinatakot niya? Yung Kongreso o COMELEC? O pinapalabas niya ba dito ang COMELEC at Kongreso magkasabwat? Diba? Pero parang dito, lumambot. Hindi niya sigurado. Kaya, mga decisions, accreditations, and projects at funds, ang karamihan sa inyo dyan. Ano tong karamihan? So, ibig sabihin, karamihan sa Kongreso, karamihan sa COMELEC, magkakasabwat, o separately, done, yung panlulok. Ito, parang nag-generalize siya, na dito pa lang, sinisira niya ng pangalan ng COMELEC, sinisira niya ng pangalan ng Kongreso, sa pamamagitan ng ganitong pagbibintang. Maliwanag, nagbibintang na siya dito. Meron na siyang alam, may kalokohan nangyayari sa Kongreso at sa COMELEC. So, tignan natin, paano niya ito ma-justify? Wala kaming pakialam dyan, abay. Duterte Youth ka? Leader kayo. Bakit kayo mawawala kayo ng pakialam? Hindi pa ako nagnanakaw sa taumbayan? O, halimbawa na lang, Duterte Youth. Di ba nung halimbawa lang nagnakaw ang Farmally sa kaban ng bayan? Di ba? Hinayaan mag-overprice. Hindi ba dapat, nakialam sila? Ibulgar mo. Duterte Youth Party List kayo eh. Di ba? So, sabi niya, wala kaming pakialam dyan mga pamemeran nyo. Bakit? Wala kaming pakialam dyan sa pamemera niyo sa gobyerno. Kaya ba nung may issue ng confidential funds, wala kayong say? Kasi may pamemera niyo sa gobyerno? Dahil hindi kami kasali dyan. Well, anyway, di ka kasali sa OVP, saka sa DepEd. Okay? At busy kami sa pakikipaglaban sa mga kalaban ng gobyerno. Teka lang, pero di ba yung mga korap, kalaban din ng gobyerno? Di ba? Tandaan natin, ulitin natin, Duterte Youth ka. Di ba? Meron na si Pangulong Duterte, umamin, nagnakaw ng pera. Nagnakaw sa gobyerno, nagnakaw, corrupt daw siya. Bilang Duterte Youth Party List, congressman, congresswoman, nagpaimbestiga ka ba sa pagnanakaw ni dating Pangulong Duterte? Well, ito na may kumbaga, nandyan na, may umami na. Hindi ka na mahihirapan na alamin, di ba? At kunin ang katotohanan dahil umami na mismo si dating Pangulong Duterte. So doon, di ba dapat nagpa-imbestiga na siya? Kasi umami naman na nagnakaw siya eh. Yala sabi, naubos na. Tanong ko lang, di ba? Kasi mas madali yon. Mas madali yung pa-imbestigahan kasi may umamin. Pero pag kami na ibinoto ng milyon-milyong Pilipino ay tatarantaduhin ninyo, ikikwento namin lahat sa taong bayan ang mga kalokohan ninyo sa gobyerno to. So, ibig sabihin, kapag kung papaupuin sila at natakot sa pananakot nyo, tahimik ka? Tatahimik? Yung korupsyon, hindi niya ibubunyag. Di ba? Ganun bang, ba't lumiit ito?
lumiit ang akin let? Yan mga clue. So, yan. So, ito yung sinasabi na letter. Ito yung sinasabi. Na-post kasi ito no? So, tingnan natin ano ang sabi dito. Okay. Wala kaming pakialam dyan sa mga pamemera ninyo sa gobyerno dahil hindi kami kasali dyan at busy kami sa pagkikipaglaban sa mga kalaban ng gobyerno. Pero kapag kami na binoboto ng milyong-milyong Pilipino ay tatarantaduhin ninyo, ikikwento namin lahat sa taong bayan ang mga kalokohan ninyo sa gobyernong ito. Yan po. Yan ba'y inaamin nyo sa inyo galing, Chairman? Yes po sir, sa akin po yan. Dahil totoo po yan. Opo, sige. Ayan totoo. So, it means on his part, it's not just an opinion. It's factual. Okay, tuloy. Ganito po, ito pong inyong sinasabi na meron kayong mga impormasyon na alam sa mga kalokohan kung paano nagkakapera sa mga desisyon, umano accreditation at mga project at funds, meron ditong kulatilye kung hindi kayo ipoproklama. Kapag ba kayo pinroklama na, hindi ito gagawin na? Hindi sir, Okay, tingnan nyo i-analyze natin yung paano siya sumagot ginagawa namin yan. O, ginagawa daw nila. So, in other words, kung ginagawa nila, nag-i-imbestiga sila ng mga korupsyon. So, ang tanong natin, okay ito lang naman mga kakwira. Sabi ko nga sa inyo, Duterte Youth na sila, 2019, nagkaroon ng pandemic 2020. Di ba? So, nag-investigate ba sila sa anomalyang kinasasangkutan di umano ng Pharmally at saka ni dating Pangulong Duterte at saka ng DOH? Meron ba? Tanong ko lang naman. Okay. Pangalawa, syempre, na-involved si VP Sara, although ito yung nasa issue na to sa sa impeachment trial. Pero prior to that, nag-investigate ka ba? So, ang iniimbestigahan mo ba? Kasi may nasaan? Una-una, nasaan yung mga investigation mo about corruption? Pangalawa, sino-sino lang ba yung iniimbestigahan mo? Kapag ka baka kampi mo, hindi mo iimbestigahan? Go lang. Tanong lang yon, di ba? Kasi sabi niya, ginagawa nila Okay. Baka naman Ronald Cardema, pagtungkol sa kampo ni Duterte, hindi nyo na iniimbestigahan at hindi nyo na tinitignan kung may ginagawa bang kabulastugan. Baka kayo namimili lang ng inyong iimbestigahan. Baka kapag sa kakampi nyo, hinahayaan nyo lang na mangurakot. At kapag patungkol naman sa mga tao nakalaban ng mga Duterte, nagtatanim kayo ng ebidensya daw. Sabi ni Atty. Claire Castro. Na pakinggan ko baka daw tinataniman nyo ng issue, tinataniman nyo ng ebidensya. Naku po, sus Maria Joseph. Diba? Kasi alam niya sa totoo lang, kapag sinabing Duterte Youth, diba? Duterte Youth. Nandun na yung salita Duterte Youth. Kabataan lang para sa mga Duterte. At ang tanong, ito bang mga representative ng Duterte Youth, youth ba talaga? Youth ba talaga at mga kabataan ba talaga? At ito bang mga ito ay talagang qualified na maging Duterte Youth representative? Kasi baka mamaya kasi meron akong nakita na isang post sa FB na kung saan yung pong asawa ni Ronald Cardema ay merong kapatid, si Marie Cardema, kapatid niya si Drixie, na Suarez ang apelido nung una, ngayon po ay Cardema na rin. Ano yon? Ginamit yung apelido Cardema para maging representante ng Duterte Youth Party List. Ibablog natin ang bukod yan, yung patungkol sa issue ng kapatid ng asawa ni Ronald Cardema. Ano yun? Naging asawa na rin ba ni Ronald Cardema? Si Drixie Cardema, kaya naging Cardema rin yung apelido? Yan pa ang isang malaking issue na dapat sagutin nitong si Ronald Cardema at ng kanyang asawa at kapatid nito patungkol po sa Duterte Youth Party List representatives. Ituloy. Alam niyo, ang Duterte Youth Party List po, ang kaisa-isang nakaupo sa Kongreso na nag-file ng panukalang batas para ibalik yung death penalty sa mga kurakot. Okay, ito panukala.
Pero ang tanong kasi is, ito ba yung may katotohanan? Di ba? Ito ba sinabi yung may katotohanan? Totoo po yan. So, anong ginawa nyo? Okay. Sa mga teroristang NPA at sa mga kriminal sa ating gobyerno. Ngayon, wala nga po nagko-co-author sa amin kasi tungkol yan sa plunder at corruption po yung death penalty na ibinabalik natin. Opo, pero yun po'y panukala. Pero Okay, maliwanag Pero yun ay panukala. Ang panukala nyo is about ang penalty, death penalty, tungkol sa plunder. Ang tanong is, ito tungkol sa COMELEC at Kongreso na dapat mong ibunyag dahil may nagkakapera sila sa mga desisyon, sa mga accreditations. Yun yung tanong. Anong meron kang ebidensya? dito po kasi sinasabi nyo, opo, sasabihin namin sa taong bayan lahat ng kalokohan. Ibig sabihin po, mag-expose kayo ng mga katarantaduhan, kalokohan. Pati kaninyo doon sa mga aregluhan ng kaso sa COMELEC. Iba ho yun sa pag-file ka ng bill, no? Concerning plunder or death penalty sa whatever. Iba ho yung may sinasabi ka na may alam kayo na dapat isiwala sa taong bayan. Okay, maliwanag kasi leader ka. May alam ka na Sabi mo, ikukwento mo. Pag di ka na paupo, ikukwento mo. Di ba ganyan din yung dating mga sa tukhang, di ba? Maraming sabi, hindi na vet, pero sa listahan, tapos biglang magbabanggit ng pangalan, ang dating Pangulong Duterte. So, ganun ba yung style? Katulad yun. Hirap kasi, no? May mga sinasabi, ganito, authenticated daw yung AI. Nadinig ko yan sinabi ni VP Sara. Dito lang, bago mag-election. Authenticated daw yung video. Di ba? Pinakita ni Atty. Harry Roque. Pero hanggang ngayon, wala pa. Di ba? So, ang dami kasing mga salita. Maraming mga salita na makapaggawa lang man ng intriga. Ay, sorry mga kaklir. Ay, nakalimutan ko. Expert pala si dating Pangulong Duterte. Inamin naman pala niya. Sorry naman. Na eksperto pala silang gumawa ng intriga. Eksperto din pala siyang gumawa at magplanta ng ebidensya. Nakalimutan ko. Mga kaklir. So, I mean, just look at the pattern. Gumagawa ba ng intriga? Nagpaplanta ba ng ebidensya? So, tingnan natin kung paano sasagutin to. Ang tanong hindi natin pinag-usapan yung bill na ginagawa nyo. Wala pa nga daw co-author, kaya hindi na, may naipasa na ba itong batas? Tanong ko lang, i-research kasi later, i-research natin. So, hindi batas, ang pinag-usapan natin, hindi mga panukalan yung batas pinag-usapan natin. Ito may alam ka Sabi mo may alam ka kukwento mo So, ano yun? Diba? Ano yun? Ba't hindi mo sinisiwalat sa taong bayan? It's your responsibility. Diba? May responsibilidad ka dyan. Dahil alam mo Ano po yung alam nyo na yon? Yan na. Ano po yung alam nyo na yon? Yes, ganito na lang, sir. Yan. Ito lang po, sir. Yan, may ganon. May pa-ahem na. Para mabilis na statement po. Kami po sa Duterte Youth Party List ay binoto ng lampas 2 milyong Pilipino. Ang layo, di ba? Ang tanong, ano po yun? Mga kaklir. Ano po yung alam nyo? Kasi, kaya ang tanong dito mga kaklir, tignan nyo kung paano unang siyang tinanong. Tignan nyo to. Paano siya tinanong ni Sir Ted Filon? Kayo po ba ang nagsulat nito? Post kasi yun Opo. Yeah. Opo. So, kayo nagsabi nito? Opo. So, in other words, pwede kasing ikaw yung nagsulat, pero pinasulat ka lang. Pero dito, siya yung nagsabi, siya yung nagsulat, so may personal knowledge siya. Yan. So, siguro kung attorney in fact ka lang, at yun na na-interview ni Senator Ted Filon, pwede mong sabihin wala kang personal knowledge kasi ikaw lang yung nagsulat or ikaw lang yung nag-post. Pero dito umamin siya pareho, siya yung nagsulat, siya yung nagsalita. Diba? So anong lulusot mo ngayon dyan? Ano ngayon yung alam mo na kalokohan, di umano, sa Kongreso at COMELEC na dapat mo ibunyig sa tao? Mahalal ka man o hindi ka mahalal,
It's your obligation. Bakit? Parte ka ng gobyerno. Nasa kongreso ka. Diba? Oh, sige, tuloy natin ha. Pero ngayon, ang segue niya, binoto kami ng milyong-milyong Pilipino. Okay, tingnan natin. At nakita namin, kahit yung ating mga pulis at sundalo sa local absentee voting, ang pinakamalaking boto po nila, Duterte Youth Party List. Anong connect? May connect ba, mga clear? Kahit ikaw pa yung nag-number 1, kahit buong Pilipino na botante, ikaw binoto, anong connect niyan doon sa sinasabi mo na ikukwento mo yung iyong alam? Ang tanong is, ano ang alam mo sa sinasabi mong kalokohan sa Kongreso at sa COMELEC na pinagkakaperahan? Diba? So, nasasagot niya ba? Ng diretso? Ang ating po mga OFW sa iba't ibang bansa, Binoto kami ng police, binoto kami ng OFW. Anong connect? Di na naman tanong. Anong connect sa tanong? America man yan, Middle East, Hong Kong, and everywhere, Duterte Youth Party List po ang binoto. Ibig sabihin, napakaraming Pilipino po, OFW man yan, pulis o sundalo man yan, ay nagtitiwala sa Duterte Youth Party List. Oo nga. Sige na, nagtatiwala na sa'yo kasi pangalawa po kayong malaki ang boto. Okay na tayo dyan. It's a fact. It's a fact na maraming nagtiwala sa'yo or maraming nangampanya sa inyo. Diba? Kaya nagpangalawa kayo. So ngayon, ang tanong, ano ang alam mo? Ano itong kwento na isisiwalat mo sa taong bayan tungkol sa kalokohan? Ano yun? Okay? Ngayon po, hindi kami makaupo sa Kongreso, kami ay binoto. Alam nyo, ito yung warning ko dyan sa Kongreso. Diba? Pwede naman magsabi kung ano eh. Kasi siya yung nagsulat. Warning ko sa gobyerno, warning ko sa COMELEC. Alam nyo, kami sa Duterte Youth Party List, ang aming advokasya lamang talaga ay labanan yung recruitment ng ating mga kabataan papuntang NPA. Ayaw namin masayang ang buhay nila. Kaya nga, Ano? Bakit lumayo na, Mr. Cardema? Sagutin niyo lang po yung tanong. Muna. Ano yung kwento mo? Ano yung alam mong kalokohan? Bakit hindi mo na masabi? Ang tanong lang, totoo bang meron? O ginawa mo lang panakot? O gumawa ka lang ng intriga at nagpaplanta ka lang ng ebidensya? Diba? Walang ebidensya eh. Diba? So, ganyan ba talaga? Gumagaling talaga kayo maggawa na intriga? Diba? 2 million lang, pinagmamalaki na. Ano yung alam mo? Sabihin mo. Ha? Okay, wait, hindi ko mabasa. Sabihin mo, diretsahan, dami pa paligoy-ligoy yun. Diba? Dami paligoy-ligoy eh. Kasi, ang basa ko mga ka-clear, wala. Diba? At kung meron man siya nadidinig-dinig, chismax lang. So, importante dito, mga kakli, siyempre, nagsabi ka na eh. Gumawa ka na ng intriga eh. Di ba? Gumawa ka na ng intriga. So, diretsuin mo. Ano yun? po ang aming nominees, isa galing UP, isa galing Philippine Military Academy, isa galing Philippine National Police Academy. So what? So what, di ba? Kahit sino pa dyan, deja vu po, parang yung isang vlogger na, teka lang, mabasa. Na kung magsalita totoo lahat, yung mahilig bumanat. Tapos opinion lang pala. Wala, hindi pala factual. Yung kanyang sariling opinion, yung kanyang haka-haka, nagiging factual na ang dating. Hindi nyo pinapaupo. Yung proklamasyon namin kahapon, itinigil nyo. Alam nyo, sa tagal na... Sabi ni Jack and Jill Contis, wala kami kung binoto kayo, do youth. Pero bakit conditional blackmail? Bargaining yan, di ba? Natin sa gobyerno, alam natin yung napakaraming kalokohan sa Kongreso. Anong alam namin? Alam natin, no, nakikidamay na, oh. Wait, ah. Sa tagal natin sa gobyerno, alam natin yung napakaraming kalokohan sa... Alam natin. Ikaw lang nagsabing may alam. Ba't nadadamay na to? Ba't nadadamay na to patungkol sa kalokohan ng COMELEC at ng Kongreso? Ikaw nagsabi eh.
Bakit ang dadami ka na alam nating lahat, hindi namin pa alam? Kung meron tayo, well, real talk, syempre may nadidinig tayo katulad ginagawa ni Cardema. Pero, ikaw, kayo mga ka-clear, oo, totoo, may nadidinig tayo. Korupsyon, diba? Meron mga korupsyon, may nakawan, may bintahan ng boto. Ako, personally, kahit nadidinig ko siya, di ko siya masasabing factual. Kasi wala akong hawak na ebidensya. Diba? Pero siya, nagbitaw siya eh. Ikukwento niya, ba't ngayon hindi niya makwento? Diba? Nako, Ronald Cardema, ba't hindi mo alam yung mga sinasabi mo na mga anomalya, korupsyon sa COMELEC at sa dito sa sa House of the Representatives ay mukhang gawa-gawa mo lamang at hindi mo kayang sabihin kung ano yon. Hindi ka makasagot kay Ted Pailon ng diretsyo, hindi mo maipaliwanag kung ano ang iyong tinutukoy na korupsyon, paraan kung paano magkakapera. Buti na lamang po ito'y naibalita. Buti na lamang itong si Ted Pailon po ay na-interview itong si Ronald Cardema at naging daan para po mapatunayan natin na si Ronald Cardema po talaga'y gumagawa lamang ng kwento, gumagawa lang ng kanyang kumbaga paraan para po masabi na meron siyang alam o meron siyang nalalaman ng mga sinasabing korupsyon sa ahensya po ng COMELEC at sa House of Representatives. Napakalaking kumbaga paninira po ang ginagawa nitong si Ronald Cardema sa ating gobyerno. Dapat lamang at talagang dapat na maimbestigahan siya at dapat na magisa at lumabas ang katotohanan kung talaga bang itong Duterte Youth Party List ay dapat po na magkaroon ng pwesto sa ating House of Representatives. So maraming salamat po sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.